Chapter 9. Kumakalat na ang dilim pero nasa daan pa sina Nerissa at Mark. Naging napakatahimik ng biyahe nila. Ang binata ang talagang tahimik. Wala itong binibigkas ni isang salita. Hindi katulad kanina na masaya at maingay sila. Ngayon, Mark was rigid and tense. Frustrated ito. Halatang lubhang naapektuhan ang pinag-usapan nila kanina. Matulin ang takbo nila pero lalong tumutulin ang takbo ng motor. Napapapikit si Nerissa sa kaba, lalo na sa mga pagkakataong dumadaan sila sa isang kurba at sa mga accident-prone na lugar. Mark, dahan-dahan lang. Hindi na niya napigilang sabihin na pakiramdam ay umaalo na ang kanyang sikmura dahil hindi na lumalapat sa pavement ang gulong ng motor. Mumagal naman ang takbo nila. Hindi alam ni Nerissa kung nasaan na sila. Pero walang mga kabahayan roon. Pulos matataas na puno sa magkabilang kalsada. Hanggang sa tuluyang itinabi ni Mark ang motor at pinatay ang makina. Pagkatapos ay tinanggal nila ang suot na helmet at isinubsob ang ulo sa manibela ng motor. Hindi malaman ni Nerissa kung anong gagawin sa sandaling iyon. Okay ka lang ba? Jeez, ano bang klaseng tanong yan, Risa? Kita mo na nga hindi siya okay. Sabi niya sa kanyang isip. I'm fine, usal ni Mark bago bumaba ng motor. Nakatalikod ito sa kanya, mariin ang pagkakahawak sa baywang, bago bahagyang tumingala. As if he was calming himself. Tinanggal ni Nerissa ang suot na helmet, bumaba ng motor at nilapitan ng binata na noon ay nakasanda na ang ulo sa isang puno. Mark, kumukonsul ang usal niya bago hinaplos ang likod nito. Siya ang naapektuhan sa ikinikilos ni Mark. Siya ang nasasaktan. Niyakap niya ito mula sa likuran. It's okay. It's okay. Damn it. Napamura si Mark sa sobrang inis. Lumayo ito sa kanya. Okay lang ako, really. I'm okay. Ano ba talaga ang nangyayari, Mark? Hindi niya mapigilang itanong. What really happened that day? Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. Maikting nitong sabi, sabay dahan-dahang naupo, nakasandal ang likod sa puno. Walang pakialam kung nadudumihan ang pantalon. And stop asking, cause I won't tell anything. Mariin itong sabi. Saka nabubugnot na inihilamos sa mukha ang mga palad. Nilapitan ni Nerissa si Mark, saka naupo sa harap ng binata. Okay, I'm sorry. Anya bago dahan-dahang tinanggal ang mga palad nito sa mukha. Don't ask anything. Sa pagkakataong iyon ay may bahid ng pakiusap ang tinig nito. He looked frustrated, pained, at naninikip ang dibdib ni Nerissa. Sa itsurang yun ni Mark. She wanted to cry for him, for the pain he was suppressing inside him. Hindi na, anya. Sa kadahan-dahang inilapit ang mukha at hinagka ng mga labi nito, consoling him. Hindi sumagot ang binata, pero hindi sumuko si Nerissa at pinalalim niya ang halik. Mark groaned. Unti-unti itong nadala, unti-unting sumagot, until he became aggressive and started touching her breasts. Mark, wait. Anya nang humiwalay rito. Umungol ang lalaki sa pagpoprotesta. Don't you dare. Naputo na sasabihin nito. Hindi, agad na wika niya. Isinenyas niya ang loob ng kakahuyan. For Pete's sake, naroon sila sa may kalsada. Mahirap na at baka may dumang sasakyan. At may skandalo pa sa kanilang dalawa. Itago mo rin ang motor. Dali-daling kumilos si Mark. Ikinubli nito sa may damuhan ng motor bago halos hilahin siya papasok sa may kakahuyan. Nang naroon na ay halos parsadong isinandal siya ng binata sa isang puno at kinumos ng halik. Nakabuka ang kanyang mga hita. Ang isang tuhod nito ay bahagyang kumikiskis sa umbok ng kanyang alaga. Ang kanyang kuntil ay napakasensitibo at nararamdaman ang bukol sa kanyang baba. Her insides trembled with wanting. A dagger-like thrill shot up between her legs. Mark, she groaned and looked at him, pleading. Si Mark na marahil ay nahulaan na ang gusto niyang mangyari
ay tumango at dali-daling kinalas ang sinturon ng pantalon nito. He easily eased off his shirt and threw it aside. Lumuhod si Nerissa sa harap ng binata at tinulungan itong hubarin ang pang-ibabang kasuotan. She helped him, tugging his pants and briefs down to his ankle. Napahinga siya ng malalim nang makita niyang namumukol na alaga nito. So mighty and rampant. So viril and masculine. Matigas yun na naghuhumindig. Mark was fully aroused. Ang ulo ay prominente, matigas at ang yayabang, at naglalaway siya sa tanawing iyon. Nakatingin sa mga mata ng binata na pinalibot ni Nerissa ang mga daliri ng kanyang kamay sa kahandaan nito. Mark groaned, tinilaan ng ibabang labi. Go on, baby. Udyok pa nito. Walang inhibisyon na bahagyan niyang itinaas ang kahandaan nito at dinila ng kambal na bola. Nag-concentrate siya sa ilalim, pababa sa mga bola. She had read somewhere na erogenous point daw yun. Lugar na nagdudulot ng pleasure sa lalaki kapag na-stimulate ng tama. Totoo marahil dahil yun at tila nabibitin ang hininga ni Mark sa kanyang ginagawa. Umuungol ito at mariing kinagat ang labi. Nang masigurong nabigyan iyon na sapat na atensyon ay ang mahaba at matigas na kahandaan naman ni Mark ang pinag-ukulan ni Nerissa ng pansin. She started caressing his hardness. Pinagalaw niya ang nakatikom na kamay sa katigasan nito. Pababa, pataas, pataas, pababa. Bahagya pa ngang diniina ng pagkakahawak, panay ang ungol ng binata. Pumipikit pa nga ito at kinakagat ang labi. It was because of pleasure and torment. She knew. Namamangha siya dahil tila lalong tumitigas iyon. Lalong tumataba, lalong humahaba, lalong umiinit. Nerissa was too lustful and too aroused to be shy. She took him into her mouth. Isinubo niya yon. Napaungol ng matindi si Mark, lalo na paglaruan ng dila ni Nerissa ang prominenteng hugis ng ulo ng kahandaan nito. She tasted him, licked him, at sinubo yon na sagad na para bang isang lollipop. Risa, yes baby, he groaned. Pinagbuti ni Nerissa ang ginagawa hanggang pumalob ang isang kamay ng binata sa kanyang buhok. Bahagyang sumabunot doon at inilapit pa ang kanyang mukha sa alaga nito. He thrust his hips and she thought she might choke. He was huge and hot and delicious. Baby, sige pa. Pumikit ito, kagat ang labi, umuungol. High na high sa nararamdaman. At natutuwa si Nerissa na nagkakaganoon ang binata dahil sa kanya, dahil sa ginagawa niya rito. Napapaungol ng malalim si Mark nang medyo idiin ni Nerissa ang kanyang ngipin sa alaga nito. May mga sasakyang dumadaan pero wala silang pakialam. Nakakadagdag lamang iyon sa thrill, sa excitement. Isinubo niya yon ng pagkalalim-lalim, pilit na isinasagad sa kanyang lalamunan. At unti-unti siya nakakaramdam ng pamamasa sa kanyang ibaba. I can't hold on anymore. Tumango siya, pero hindi niya pinakawalan si Mark ng ganun lang. Idiniin niya ang mga labi sa katigasan ng lalaki bago marahang pinakawalan niyon. Halos mapasigaw si Mark sa kanyang nararamdaman. Ang mga mata ay naguulap sa pagnanasa. Tinulungan si Nerissa ng binata na tumayo. When she was already in her feet, ito naman ang lumuhod. She was still fully clothed. Kumapit ito sa kanyang mga hita bago inilapit ang mukha sa kanyang umbok. Inamoy siya ni Mark, nilanghap ang amoy na nasa pagitan ng kanyang mga hita. He breathed, filling his lungs with her scent. Tumingala ito, sinalubong ang kanyang tingin. Napakabango mo, Nerissa. Napakabango mo. Anito sa tinig na napakababa at puno ng pagnanasa. She felt proud at lalo yatang lumalaki ang lawa ng pagnanasa sa may ibaba ng kanyang tiyan. Muling sininghot ni Mark ang kanyang amoy bago nagmamadaling ibinaba ang kanyang pantalon. She helped him,
at hindi na kontento ang binata na basta maibaba lang ang kanyang pantalon at panloob. Tinanggal nito ang kanyang sapatos at tuluyang inalis mula sa kanyang katawan ang pang-ibabang kasuotan. "You're so wet." Punong-puno ng pagnanasa na wika nito nang damhin sa palad ang kanyang umbok. She looked at him steadily. Ang kanyang mga mata ay nag-iinit at nag-aalab. "Because I'm so ready for you, Mark," tugon ni Nerissa. Itinaas ng lalaki ang isa niyang binti at ipinatong yon sa balikat nito. Didilaan iyon ni Mark. At ipinatong din ito ang isa pa niyang binti sa isa pa nitong balikat para magkaroon ito ng mas magandang access sa kanyang perlas. "I thought you cannot hold on anymore." Panunukso niya na magsimulang dilaan ng lalaki ang kanyang mainit na kasalanan. Napasandal siya sa puno para kumuha ng suporta. Tinanggal niya sa pagkakahuk ang kanyang bra at pinisil ang isa niyang dibdib. Ang kanyang korona sa kanyang dibdib ay namumukol at naninigas. "Ang sarap," wika niya, "pero hindi ko ito mapapalampas. Risa, you're so addicting. I will make this quick." Tugon ni Mark bago nagmadaling sinipsip ang krema at likidong bumabasa sa kanyang perlas. The sensation was so wonderful, so delicious. She was dizzy with intense arousal. Di na niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. "Mark, Mark," ungol ni Nerissa. Hinawakan ng binata ang dalawang umbok ng kanyang pangupo. Mas hinapit at mas pinalapit ang kanyang perlas sa mukha nito. Ang kanyang dila ay humahaplos sa namamaga niyang kuntil. Meron siyang nararamdaman sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Napapaliyad si Nerissa sa sensasyong dumadaloy sa bawat nerve endings niya. Ang sarap. Nakakalunod ang sarap. Sarap na hinahanap-hanap niya at hindi pinagsasawaan. Pinuno ni Mark ng kanyang dila ang butas nito. Dinidilaan ito at sinisipsip ang kata sa nagmumula roon. Pakiramdam niya ay papanawan siya ng ulirat sa sumasabog na sarap sa kanyang katawan. It was coming wave after wave. Humahampas at nag-iiwan ng matinding epekto. Pagkatapos noon ay binaba na ng lalaki ang binti niyang nakapatong sa balikat nito. Tumayo si Mark at mariing kiniyumos siya ng halik. Nerissa greedily drank into his mouth, thrilled with the taste of her own tongue in his lips. "Nalalasahan ko ang sarili ko sa mga labi mo." Nakangisi niyang usal. He looked wild. His face was dark and glazed with desire. Ngumisi ito. "Sweet, right? Hahanap-hanapin mo." Nito habang iginigiya siya patalikod, paharap sa puno. Pinaghiwalay niya ang mga hita nito. Pinatuwad siya nito at pinahawak sa puno. Ang maiinit na palad ng lalaki ay napaka-erotikong humahaplos sa kanyang tiyan. He stroked her slowly. Pagkatapos ay naramdaman niya na igiya niya ang kahandaan sa basa niyang bukana. Marahan itong pumasok sa kanyang perlas. Hinahayaan siyang namnamin ng dahan-dahan ang pagpuno nito sa kanyang loob. "Ang sarap, Nerissa," sambit ni Mark. Napapaungol naman si Nerissa. Parang iniipit ang mga muscles niya ang alaga nito sa kanyang loob. Gustong-gusto niya kung paano punuin siya ng alaga ni Mark. Gusto niya ang pakiramdam na niyayakap ng kanyang init ang katigasan nito. "Ang sikip mo, Nerissa," ungol ng binata. Ninanamnam din ang kasikipan ng kanyang init. Bahagya pa itong umabante at tinulak pa ng mas malalim ang sarili sa kanya. Ibinabaon ng lahat. Sumisisid ng mas malalim. She thought he just hit her G-spot and it was mind-blowing. Napakagat si Mark sa balikat ni Nerissa. He was lost dahil sa kanyang nararamdaman. "Hard, Mark. Move hard," pakiusap ni Nerissa bago bahagyang iginiling ang balakang. Yan nga ang nasa isip ko. He did move hard, frantic and with harshness. He thrust in and out forcefully against her.
He was pumping his hips against her. Kinakapos ng hininga si Nerissa sa sensasyong nararamdaman. Gusto niya ang bahagyang karahasan. Gusto niya ang pagiging dominante ni Mark sa sandaling iyon. Yes, Mark. Sige pa. Napapaungol din ang binata sa sarap mula sa pagkakahawak sa kanyang balakang. Inapuhap ng mga kamay nito ang kanyang dibdib. Mariing pumipisil doon habang panay ang paglabas-masok ng katigasan sa kanya. May sakit at habding sensasyon ang dulot ng mariin itong pagpisil sa kanyang mga dibdib. Tila ba nang gigigil ito, pero mas naging ibabaw ang masarap na sensasyon. Pinisil ito ng mga daliri ang matigas niyang korona sa kanyang dibdib at halos ihiyaw niya ang sensasyong humahampas sa kanyang katawan. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Grabe, nakakabaliw. They made love frantically, like cavemen. Umuulos si Mark na parabang ilang taon na itong nananatili sa loob ng kulungan at nang makalabas ay walang ibang nais gawin kundi ilabas ang tensyon at naipong init sa katawan. Pandalas, mariin at may pagmamadali ang bawat kilos. Sa lugar na hindi nila alam, kung saan dinig nila ang mayat-mayang paglampas ng mga sasakyan, nag-iisa ang kanilang mga katawan. Their urgent moans and cries for pleasure circled around them. Ang tunog at huni ng mga panggabing insekto ay sumasabay sa kanilang mga ungol. Mark, pagtawag ni Nerissa sa pangalan nito nang maramdaman ang nalalapit niyang pagsabog. Ang paghahabol niya ng hininga ay humahalo sa ungol na lumalabas sa kanyang bibig. Mark groaned deeply. He picked her up. Nangunyapit siya rito. Ang kanyang mga braso ay nakapalibot sa batok nito, ang mga binti sa baywang. Sapo ng binatang magkabilang pisngi ng kanyang pangupo. Sumandal si Mark sa puno habang tila hindi nauubusan ng lakas na binubuhat nito ang kanyang katawan at labas-masok pa rin na sandata sa kanya. He was invading. She was welcoming, hot and burning. Mark hungrily plundered her mouth. Risa. Mark. Hiyaw ni Nerissa na makarating sa sukdulan. Their whole body seemed to tremble with rapture. Kumapit siya lalo sa binata. Nangihina sa nakakabaliw at intense na release. Pabiling-biling si Nerissa. Hindi makatulog. Kanina pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan nila ni Mark, ay okay na ang binata. Tila ba nahimasmasan ito? Tahimik pa rin ito pero hindi na tensyonado. Panay na lang ang buga ng malalim na hininga. Nang makauwi nga sila ay kanya-kanya na silang punta sa kanilang silid. Ni walang nagbukas ng tungkol sa paghahapunan. Dumiretso siya sa kanyang silid, naglinis ng katawan at nahiga na. Pinipilit niyang makatulog pero mailap ang antok. Napabuntong hininga si Nerissa, saka bumangon at hinagilap ang kanyang laptop. Binuksan din niya ang mobile broadband na dala, saka hinanap ang isang folder na naglalaman ng mga links ng news clippings tungkol sa aksidente ni Teresa. Binuksan niya ang mga iyon, binasa at tinignan ang mga picture doon ni Mark. Iyon ang partikular na panahon kung saan ang pamosong ngiti ni Mark ay naglaho. Nawala ang masaya at pilyong kislap ng mga mata nito. Palagi nang seryoso at nakatiim ang mga labi. Naging madalas din ang balita tungkol sa madalas na pagkasangkot ng binata sa mga basag ulo. Na tipong makatilang ng konti walang pagdadalawang isip na manggugulo at makikipag-away. Pagkatapos ay nawala nga ito sa focus sa racing season. Sa bawat round ng race, kung hindi sumisemplang ang motor ni Mark, ay nakakagawa ito ng mga technical foul, dahilan para i-kick out sa nasabing round. Sobra nag-aalala si Nerissa noon para sa binata. Pakiramdam niya ay nadedrain ang lahat sa kanyang dugo sa katawan. Kapag sumisemplang ang motor nito, abot langit ang kanyang dasal na sana ay manatili itong ligtas at walang anumang fractures. Sa bawat pagka-crash ni Mark, ay tila bali walang tumatayo ito at lumalabas ng racetrack. Tila hindi iniinda kahit na anong bali o gasgas sa katawan na tinatamo. Sa kabila ng lahat ng iyon, kailanman ay hindi nagpa-interview ang binata. Hindi nito nilinaw, inamin o itinanggi ang mga aligasyon.
maging ang kampo nito ay tahimik. Ano ba talaga ang nangyari, Mark? Naiusal ni Nerissa habang pinapawi ang mga luhang tumakas sa kanyang mga mata. Itutuloy.